Good day po. Si Mark po ito dito sa Makoy Homestead. Kumusta po kayo? Ako naman okay po. Ngayong araw na to maganda ang panahon. So pinastol ko muna ang aking mga kambing. So i-update ko kayo tungkol dun sa aking mga tanim na gulay. Usually po kung magtanim na ako ng gulay kung kailan tag-ulan kasi napakalaking katipiran nyo sa pagdidilig. So in a month or two may ma-harvest na akong mga pechay, sitaw, mustasa, saka kung ano-ano pa. So papakita ko sa inyo kung ano yung naging proseso ko, kung paano ko pinunla, tinanim, tsaka kaya hinihikayat ko nga po kayong magtanim din dahil napakahalaga po ng gulay. Alam naman natin at kailangan natin ng fibers sa katawan. Malaking tulong ito para sa ating digestion, malilinis niya ang ating tiyan. At the same time para bumaba ang ating cholesterol level. So ayun, samahan nyo po ako, papakita ko sa inyo kung ano yung aking ginawa dito sa aking vegetable garden. So tara. So ito ang itsura ng ginagamit kong pagpupunlaan. So makikita nyo, apat na layers yan na imimix ko. So ito yung ordinaryong lupa. So yung dark is yung sa pinagsilaban. Then merong ipa. And then ito yung kusot. So yung ginagawang kong punlaan, kailangan i-make sure ko na hindi masyadong malagkit yung lupa. Kailangan loose para pag naglagay ka ng seedlings, yung mga buto is madali siyang sibol, sprout. Yan. So hahaluin ko lang yan. Tapos ilalagay ko dun sa aking pinaka punlaan. Na-mix ko na yan. Ilalagay ko na lang siya dito sa aking punlaan. Medyo nasira na nga lang to kasi inaapakan ng kambing medyo may mga sira na pero pwede pa to. Yan, ilalagay ko na siya dito para madaling mag transplant. Yan, nalagay ko na yung lupa. So ilalagay ko na lang yung seeds. Pupunlaan ko to ng pechay, mustasa, saka rocket leaves, roca leaves pagka sa mga Arabic ang alam ko. So dito muna sila kasi mahirap i-direkta yon. Pag naulanan mawawash out lang siya. So ito yung mga tipong ginagamitan ko ng nilalagay sa transplanting na tray. Yan na yung arrangement nung pagkakapunla ko. So hindi ko pa nadidilig, nilagay ko lang yung mga buto. So meron akong pak choy, pechay, mustasa, yung rocket leaves, tsaka may marigold. So magtatanong kayo kung bakit may bulaklak. Magsasabay ako ng marigold, parang ito yung magiging
natural na insect repellent na plant. So para dun sa tinaniman nyo, either para hindi pumunta sa mga halaman yung mga insekto, dun sa marigold pupunta, or either itataboy ng marigold. Lalagay ko siya sa boundary ng mga sa palibot ng tataniman ko. Ngayon pupunlaan ko na yung mga itong kinakapitan ng bagin. Lahat ng bumabagin na seeds tatanim ko na dito. Direct lang ilalagay yan sa lupa. So check natin yung mga seeds na meron ako. Ito lumang kibal, black-eyed peas. Kukuha ko na lahat para ito, ang alam ko ito ay kalamismis, sigarilyas. Ito bago to, full sitaw. Bago rin to, patani. Ito luma to, so hindi ko sure kung mabubuhay pa yan. Meron ding upo, ganun din, dati pa yan. Ito bigay ito ni mother. Hindi ako sure dito kung to. Ito matagal na rin sa akin to basil. Ito tapos na to, hindi siya nabuhay. Ayun, meron akong titingnan ko may laman pa itong mga dala ni mother na okra. We'll see. So dito may nilagay akong okra. Kaso matagal na yung nabuto, hindi ako sure kung lalabas. Merong ampalaya, upo, sitaw, patani, saka yung kalamismis, sigarilyas yata yun. Hindi ako sigurado. Check natin. So antayin na lang natin mag-sprout. Yung mga pechay at saka mga iba pang mga leafy na vegetable wala pa, maliit pa, hindi pa pwede transplant. So okay lang to. Itong lupang to at least siya ready na. Ayan, makikita nyo yung dumi ng kambing. At least kumalat na to kasi ilang araw nang umulan after namin ma-prepare to. So okay to, masustansya na ang lupang ito para sa halaman. So yun lang, sige, antayin na lang nating lumabas ang mga punla. So papakita ko sa inyo kung anong itsura na nung aking tanim. Bale, hindi ko pa rin na lilipat yung mga mustasa at saka pechay dahil maliit pa.
Pakita ko sa inyo. Bale, hindi lumabas yung okra. Luma na kasi yung buto. So, wala na. Pero dito, may mga luma rin. So, wala rin. Dito is kibal at saka ano pa nga ba? Hindi ko ma-recall Kibal, kalamismis. Oo. Pero yung sitaw nakalabas na. Ayan na yung sitaw. Laki na. Yung patani, isa pa lang nakita ko. Yung nakalabas. So, yun. Ito yung pakakapitan ko. Ano siya, dulo ng kawayan. Hindi na ako nakapag-set up ng ng pakapitan. Pwede rin naman to. Dahil dati ginawa ko na to. Nagmukha silang Christmas tree. Halo-halo yung gulay na nakakapit. Ayun. So, at least pag namunga na to, makakatipid na ako sa aking groceries kasi hindi ko na kailangang ibilang ang gulay sa aming mga pag-grocery. So puntahan naman natin ngayon yung puntahan natin yung aking mga pinagpunlaan ng mustasa. Yan, nauna na sila sa akin. Dito na sila. Huwag nilang kakainin yung punla ko. Naku, sayang. Ito yung dati kong tanim na luya. Dito ko lang siya inimbak sa planggana. Kaso ayan, nabuhay na sa ulit. Di ko pa nalilipat. So ayan. Ito yung pechay. Ito yung mustasa. Ayan, may mga pwede nang ilipat. Dito may nakita akong lumang seeds ng basil. Nilagay ko, nabuhay pa. Kasi maraming hindi sumibol dahil ng mga lumang seeds na sila. Actually bago na to hindi to yung yung una kong actually pak choy siya, parang pechay din. Yung una kong nilagay is hindi nabuhay kasi luma na siya from last year na tanim kong tira lang. And then may nilagay ako ditong roka, yung rocket leaves, hindi nabuhay dahil luma rin yun. So, at least ito lang ang mga naging okay na rin to. Sobrang dami na nito para sa amin. Kundi ipamigay ko nga ang iba nito At sobra-sobra to dun sa plat. Thank you guys for watching. Sana po na-enjoy nyo. At sana may natutunan din po kayo. So, kaya hinihikayat ko po kayo na magtanim din ng gulay. Kung wala man pong space, kahit sa mga pasulang, at least may ma-harvest kayong gulay kahit konti lang. At alam nyo naman po, may COVID ngayon. So, ang pagkain natin ng gulay talagang makakadagdag ng lakas sa ating immune system. Yun. So, paano po? Subscribe lang kayo. And then, kita tayo ulit sa sunod na video.